merong sinasabi dito ha, mukhang makikilala na daw po ng mamamayang Pilipino, mga boss chief sir, si Mary Grace Piatos. Hindi nga. Naku po. Biruin nyo mga kababayan, di ba? Ilan po doon sa 900 na resibo na isinumiti nila doon sa COA, ilan po doon? Yung wala daw po sa PSA, yung walang pagkakakilanlan, walang death certificate, walang birth certificate, walang marriage certificate, halos kalahati ho. Kulang-kulang 500 na ho mga kababayan. Kasama kaya doon si Mary Grace Piatos? Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, Bing Megilio, naalala nyo? Sabi, Diyos sa Davao, maraming Piatos dyan. Gago no? Diyos sa Davao, madaming Piatos dyan. May mga pamilya Piatos dyan. Maidepensa lang ang vice-presidente. At ako naniniwala po ako isa yaan, mga bossing, sa mga magpapahirap, no? Na idepensa ang vice-presidente po, mga bossing. Kahit sabihin mo, 16 ang kanyang lawyer o ang kanilang manananggol ho, mga bossing, kitang-kita po, mahihirapan pong idepensa yan. Kaya yung mga nakikita ho natin, mga boss chief sir, na na sagot nila, ang lalayo po dumadali na naman ho sa mga teknikalidad itong mga ito, kagaya po nung ginawa nung huling impeachment. Wala pong isang naisagot man lang doon sa impeachment ang vice-presidente. Di ho ba? Pakinggan ho natin si Congressman Terry Redon, mga bossing, no? Sa panayam sa kanya patungkol kay Mary Grace Piatos. And we're only talking about evidence pa lang ba at this point, or pati yung mga physical witnesses ihaharap na rin dun sa hearings? Ayan. Ibig sabihin, yung subpoena, ducis tecum and testificandum. So may witnesses. So, it is not just the documents that will be subpoenaed, but also witnesses and resource persons will be subpoenaed or invited to the proceedings. So makikilala na ba natin dito si Mary Grace Piatos? Yan ang tanong. Hindi natin alam. Baka mamaya isang buong Piatos family ho ang dumating, mga bossing. Kagaya nung sinasabi ni Tobats, ni Bato de la Rosa po, mga kababayan. Di ba? Mary? Kung iharap nila. Di ba? Ma-uncover na ba natin siya? Ganun ba yan? Sandali, bago ko ituloy. Sino ho dito naniniwala na totoong merong Mary Grace Piatos? Taas ang kamay. No? Press 1 kung naniniwala kayong totoong merong Mary Grace Piatos. Press 2 kung ang inyong, kumbaga, paniniwala nyo ay yung Mary Grace Piatos ay gawa-gawa lang po ng kampo ni Sara Duterte. Press 1 kung naniniwala kayo na totoong merong Mary Grace Piatos. Press 2 kung ang paniwala nyo ay gawa-gawa lang si Mary Grace Piatos. Kasi ho, mga bossing, kung ako ang tatanungin nyo, eto ilalagay ko, 2, napakarami ho. Diba? Napakaraming dos. Kasi, basang-basa na po, mga bossing. Kung meron pong Mary Grace Piatos, mga kababayan, inilabas na po nila agad dyan No? Pinakita na po agad nila yan. Ano sasabihin nila? Nako, magiging banta sa seguridad ni Mary Grace Piatos, etc. Ganito, ganyan. Wala na, pulbus na nga yung mga kalaban. Wala na ho, di ho ba, mga boss chief sir? Ito, mga paikot kasi nitong mga ito Well, we will have to make representations kung sino yung nagmamanage po ng listahan. Dito po mga supposed Yari yan. Kasi base doon sa mga nakita natin, mga boss chief sir, no? Iisa lang po yung penmanship, iisa lang po yung sulat, iisa nga lang daw po yung tintang ginamit na ballpen sa lahat ng yon. Mukhang malilintikan yung nagsulat niyan, mga bossing. Ano po? Tingin ko ganito yung niyan, eksena ho niyan, mga kababayan. Siguro nasa mall, kasi di ba, panahon ni dating Pangulong Duterte, walang question and answer sa kanila. Sanay ho sila ng ganyan Kaso eto, biglang gobyerno na ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, siyempre may mga tanungan na, may mga pag-aalam na po
kung talaga bang nagagamit ng maayos yung pondo ng bayan. So ngayon hindi sila sanay na natatanong sila. Siguro diyan nag-uumpisang uminit ang ulo ng Vice Presidente. Oh, yung panahon ng tatay ko walang tanungan na ganito. Bakit ngayon bigla nyo na kaming tatanungin? Katandem pa namin kayo sa unit team. Ganon, di ba? Ngayon biglang utos doon sa Alipores, no? Oy, kailangan natin i-justify yung confidential funds na yan, ganito, ganyan. Gumawa ka ng mga resibo, isasubmit natin sa kanila. Kumakain ho siguro mga kababayan doon sa sa food court, sa mall o kung saan man banda o kung saan, no? May chichirya, lang, papalipas lang oras, piatos yung kinakain. Tapos nakita sa harap diyan, ako Mary Grace. O sige, ito unang pangalan, Mary Grace Piatos. hindi nila inaakala o aakalain ho, nabubulat-latin kada mga pangalan, mga bossing. Yan ang pinoproblema nila ngayon. No, kahit sabihin pa ni Bato de la Rosa na madaming piatos daw po doon sa Davao, nako, walang maniniwala dyan. Confidential agents po during that time. Pero for example, si Mr. Madriaga, who has a sworn affidavit, will have to be invited in the course of the proceedings po. Kasi siya Yan ang maganda. Mabigat daw po mga kababayan yung Ramil Madriaga no? Kaya po nung napabalita, siguro may 1 buwan o may 3 linggo na hong nakakalipas mga kababayan na may gusto daw pong sumibak, bumanat dito kay Ramil Madriaga doon sa loob ng kulungan. Isa lang po ang naisip ko na posibleng mag-utos mga bossing nung bagay na ganun ho. No? Yung mahilig mag-utos, may inutusan na ako na ganituhin si Bongbong di ba? Hindi nila tayo masisisi ho mga bossing. Mukhang magiging isa sa pinakamabalasik na magiging witness o magiging pambala versus BP Sara Duterte ho mga boss. Game tuloy. siyempre, we would want to be able to test his credibility and for him to give truth to his sworn affidavit. Naalala ko pala, partner, kasi binigay na yung schedule ng mga hearing. So, March 25, April, 14, 22, and 29. 29, no? Sa lahat ba ng araw na yon, Kong Terry, Sabi ni Sir Paulo, pinapadukot ni Roque para humbahin. Ano yan, humbahin ni Roque? Yung, ilan yun? Yung 18 Marines o si Madriaga? papayagan po na ito ay i-live sa publiko or may mga pagkakataon na i-executive session siya? Ang expectation naman natin, all of the proceedings will be live and public. And Maganda ho mga bossing. Kumbaga ito siguro ay Quadcom 2.0 mga kababayan. Di ba? Marami sa ating mga kapwa Pilipino talagang aliw na aliw at gustong-gusto yung Quadcom mga bossing, di ba? Madami tayong nakikita Yung iba nga sabi nila hindi na tayo manonood ng mga teleserye. No? Dito na tayo. Quadcomnatics na tayo. Mas maganda yung mga eksena dito at makatotohanan. papanood natin siya on live stream ng House and yung po mga media agencies po natin. So, pwede yung mag-participate. Exception lang naman po lagi ay pagka nag-executive session on the basis of state secrets and national security matters. So, I think kung wala akong ganon, talagang live and open na public hearings po yung mangyayari. Kunwari, bank records ang pag-uusapan. Ayan na, ayaw nila yan. Ayaw nila yan. Talagang hindi natin maiiwasan o hindi nila maiiwasan na pupunta po sa mga bank records yan, mga kababayan. Di ba? Yung matagal na pong ipinaglalaban na wag mabuksan ng mga Duterte, lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte, mga bossing, mukhang mangyayari na po dito sa impeachment na ito. Ang daming sinasabi mga bossing na ang Vice Presidente at si Rodrigo Duterte ay nakakatanggap daw po ng arep o pera doon sa mga hari ng mga ipinagbabawal na gamot. Yung mga statement of assets, ganun. Mayroon bang karapatan yung depensa na sabihin, kumbaga,
financial records that require data privacy, dapat hindi nyo i-live to. Pwede ho bang i-invoke yung ganon? Again, the exceptions for yung pong executive sessions Yeah. ay para lang po sa mga State. matters relating to state secrets security. and national security. Not Kung personal. pinag-usapan ho natin dito, financial records, bank records ng mga public officials, particularly high-level impeachable officials, Yeah. tingin ko po there's no basis to undertake executive sessions on that. Ayun. Kasi, and to be very clear, ito po ay mga bahagi ng exceptions po ng bank secrecy law. Ah. So, yung mga bank records at yung mga anti-money laundering transactions Aha. ay pwede ho nga buksan. Oo. Pagka ho, impeachment cases po yung pinag-usapan. Ako, ilayo, sandali, oy, bato, kinakailangan mo nang pumunta doon sa sa dahig. Kailangan mo nang ikaw, bato, at ikaw, Bunggo, dalawa kayo. Nako, sumuko na kayo. Bakit? Kailangan nyong damayan si dating Pangulong Duterte dahil kapag ka itong mga bangko na ito ay mabuksan, ilayo nyo kay dating Pangulong Duterte yung mga lubid o yung matatalim na bagay. Bakit? Nako po, baka hindi kayanin nung matanda. Kaya mga DDS tangnan nyo, kailangan nyo ng kumbinsihin si Bato de la Rosa na lumabas. Papuntahin na doon sa dahig upang sa ganon pasukuin na si Bato upang sa ganon maalalayan si Bato si dating Pangulong Duterte, di ho ba? Ilayo yung matatalim na bagay kagaya ni Amy Marco, kagaya ng mga kutsilyo, ilayo yung mga lubid, baka hindi kayanin ng dating Pangulong Duterte kapag ka nabuksan yan sa impeachment. So, we are within an impeachment case. Mhm. So, I think we can talk about these bank records Okay. openly and in public. Okay. So, dahil may subpoena na tayo to ask for those bank records, can there still be reasons for them to deny na hindi ilabas yung mga records na hinihingi ng lower house? Well, to be clear, no, it will not be the Vice President or Mr. Carpio or their companies which will deny or disclose these documents. It will be, the subpoena po will be issued to the banks and to other financial institutions na meron pong records po yung pong mag-asawang Duterte Carpio at yung kanila pong mga negosyo. So even without the say-so or the approval of the account holders, pag sinupina yung bank, sila ay obligado na i-furnish Ilabas. Oo. yung document sa committee. Tama po yun. Kasama po kasi yun doon sa mga exceptions po ng bank secrecy. Ito po Wala mga impeachment rules. Yan. Paganda ho ng paganda. Alam nyo sasabihin sa inyo ng mga DDS? No? Kaya lang naman may impeachment kasi malakas na kandidato si Sara Duterte sa 2020. Kaya nga po, di ba, nagpaaga o napakaaga nung pag-a-announce ng Vice Presidente